Welcome to K-Catalog. KIIP Level 1 Unit 15 ng workbook pa rin tayo. Nasa Marhagi Wadit key part na tayo, speaking and listening. So, pakinggan natin yung sasabihin para ma-complete natin yung blanks. 1. 다음 대화를 듣고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 그리고 말해보세요. 1. 오늘 날씨가 정말 덥네요. 맞아요. 이제 여름이에요. 2. 저는 가을을 좋아해요. 그래요? 저는 가을보다 봄을 더 좋아해요. 3. 우리나라는 6월부터 11월까지 비가 와요. 그래요? 비가 정말 많이 오네요. 4. 거기 날씨가 어때요? 많이 추워요? 네. 그런데 어제가 더 추웠어요. Ayan. So, basahin natin. Number 1, 오늘 날씨가 정말 덥네요. So, na-apply natin si Neo na grammar. Sobrang init ng panahon ngayong araw. 맞아요. 이제 여름이에요. Tama. Ngayon, summer na, sabi niya. Okay, kasi sobrang init na. Next, 저는 가을을 좋아해요. Ako gusto ko ang autumn. Sagot ng kausap niya, 그래요? Ganun ba? 저는 가을보다 봄을 더 좋아해요. Ako, kumpara sa autumn, mas gusto ko ang spring. Yan. Number 3. 우리나라는 6월부터 11월까지 비가 와요. Sa bansa namin, from month of June to month of November ay maulan. Okay? Sagot ng kausap niya, ay ganun ba? 그래요? 비가 정말 많이 오네요. Sabi niya, ay talagang ang dami palang ulan or maulan pala talaga. So, neo ulit, no? Yung expression niya na nagulat siya or na-amaze siya kasi nga hindi niya in-expect na from June to 11, from June to November, umuulan lang lagi. Okay? So, number 4, 거기 날씨가 어때요? How's the weather there? Over there, kung nasan man yung kausap niya. 많이 추워요? Sabi niya, malabig ba masyado? Sagot ng kausap niya, 네, 그런데 어제가 더 추웠어요. Sabi niya, opo, or yes. 그런데, however, kaya lang, 어제가 kahapon, so 더 means more. 추웠어요. So, 더 추웠어요 is mas malamig. Okay? So, since naka-yesterday siya, pinast form niya yung 춥다. So, 더 추웠어요. Mas malamig kahapon. Yun yung sabi niya. Now, para naman sa listening, pakinggan natin yung conversation and sagutan natin yung mga question. So, number 1 question, 지금 한국은 무슨 계절이에요? 계절, ano ulit yung 계절? Season. So, ano daw ang season sa Korea? Based dun sa pakikinggan natin. So, 지금, this time, or ngayon. So, papakinggan natin yun, no? Number 2, true or false, circle kapag tama, X kapag mali, yung sinasabi dun sa napakinggan natin. So, number 1, 요즘 한국이 라민시 고향보다 더 더워요. Sabi niya, these days daw, yung mga panahon ngayon, si Korea daw, kumpara sa lugar ni Ramin, ay mas mainit. Okay, sino yung mas mainit? Yung Korea daw yung mas mainit kumpara dun sa lugar ni Ramin. Pakinggan natin yun maigi. And then, number 2, Ramin si 고향은 밤에 쌀쌀해요. So, dun daw sa lugar ni Ramin, kapag gabi daw ay 쌀쌀해요. Medyo malamig. Okay? Number 3, Ramin si 고향에서는 7월에 비가 많이 와요. Dun daw sa hometown or sa lugar ni Ramin, so sa country niya, kapag July daw, month of July, ay madaming ulan. Okay, so pakinggan natin. 듣기 2. 다음을 듣고 물음에 답하세요. 라민 씨, 요즘 날씨가 정말 덥지요? 네, 선생님. 한국 7월은
정말 덥네요. 이집트보다 한국이 더 더워요? 아니요. 이집트가 한국보다 더 더워요. 그런데 밤에는 좀 쌀쌀해요. 비도 많이 와요? 아니요. 비는 안 와요. 아, 한국하고 날씨가 많이 다르네요. Ayan, so yung mga na-note ko, no, binan an wayo, hindi daw maulan. Saan si Ramin galing? Egypt. Galing siya ng Egypt. Tapos, may nabanggit siya na dodowoyo. So, Egypt, dodowoyo, sabi niya. Egypt는 dodowoyo. Mas mainit daw sa Egypt. So, malamang kino-compare, kausap niya si teacher, no? Si Korean teacher niya. So, kino-compare niya si Korea at saka si Egypt. So, basahin natin ulit yung question. 지금 한국은 무슨 계절이에요? So, sabi ni teacher kanina, 요즘 날씨가 정말 덥네요, 'di ba? Sabi niya. So, mainit. So, kapag sobrang init, malamang 여름 or summer. So, yung sagot natin for number 1 is 지금은 한국은 여름이에요. Yan. So, ito yung season, 여름. Number 2. So, sa true or false tayo. 요즘 한국이 라민 씨 고향보다 더 더워요. So, mas mainit daw ba yung Korea kaysa sa lugar ni Ramin, which is Egypt? So, X kasi 'di ba yung sa usapan nila, parang binigyang diin ni Ramin na hindi mas mainit po sa Egypt, sabi niya. So, number 2. 라민 씨 고향은 밤에 쌀쌀해요. So, ito tama siya. Sinabi niya yan kanina. 밤에 쌀쌀해요. And then, number 3. 라민 씨 고향은 7월에 비가 많이 와요. So, ito kinontra niya yung sinabi ni teacher kanina, di ba? Sabi niya, 비는 안 와요. So, X din yung number 3. Now, for reading, 읽기, basahin natin yung article. 안녕하세요. 저는 아나이스예요. 저는 작년 10월에 프랑스에서 한국에 왔어요. 한국은 가을이었어요. 날씨는 맑고 조금 쌀쌀해요. 저는 한국어를 열심히 공부했어요. 그런데 한국어 공부가 너무 힘들었어요. 지금 한국은 여름이에요. 한국은 프랑스보다 더 덥네요. 그래서 이번 주말에 친구들과 바다에 놀러 갈 거예요. So, ano yung sabi niya? First sentence, nagpakilala muna siya or nag-greet muna siya. Hello. Tapos, 저는 아나이스예요. Pinakilala niya yung sarili niya. I am Anais. tapos, second line. 저는 작년 10월에 프랑스에서 한국에 왔어요. From France, I came to Korea. Kailan daw? Last year, October. So, sabi niya, galing ako ng France and dumating ako sa Korea noong October last year. Okay? Third line, 한국은 가을이었어요. Ito muna. So, 이었어요. Naka-past tense. Alin ang naka-past tense? Yung gaul. Gaul is season. So, malamang yung sinasabi niya na season nung time na dumating siya is autumn. So, 한국은 가을이었어요. So, that was autumn nung dumating daw siya sa Korea. 날씨는 맑고 조금 쌀쌀해요. So, dinescribe niya yung weather nung dumating siya. So, the weather is clear, 맑고, and 조금, a bit, 쌀쌀해요, cold. Or, ayan, so medyo malamig daw. So, maliwalas yung panahon and medyo malamig. Okay? Not malamig na malamig kasi nga, pa lang yun autumn pa lang yun. Next line. 저는 한국어를 열심히 공부했어요. 사bi niya, 열심히 공부했어요. Study hard. Okay? So, naka-past tense. I did study hard. Ano yung inaral niya? Korean language. 그런데, however, 한국어 공부가, yung pag-aaral daw ng Korean study or Korean language study is very hard. 너무 힘들었어요. Okay? So, nahirapan daw siya ng pag-aaral ng Korean language. And then, 지금 한국은 여름이에요. So, now, yung tawag dito, season naman daw sa Korea ngayon ay
summer, 여름이에요. 한국은 프랑스보다 더 덥네요. Yung Korea, kumpara sa France, ay mas mainit. Okay? So, saan daw mas mainit? Sa Korea compared sa France. Then, 그래서 이번 주말에 친구들과 바다에 놀러 갈 거예요. That's why this weekend with my friends, we will visit the bada. Ano yung bada? Ocean or sea. So, mag-ano daw sila? Norlo gal ko. Ibig sabihin, mag-ano sila doon? Mamamasyal sila doon sa tabing dagat. Okay? Kasi nga, summer and mainit. So, question. Anay 씨는 어느 계절에 한국에 왔어요? So, anong season daw dumating sa Korea si Anais? So, malamang gaul. Sabi niya. 한국은 가을이었어요. So, sinundan niya yung sentence na sinabi niya kung kailan siya dumating. Okay? So, yung pinakasagot is 가을. 가을이었어요. Number 2. So, with 글의 내용과 다른 것. So, ibig sabihin, hindi ka pareho ng sinasabi. Anais 씨는 한국어 공부가 힘들었어요. So, nahirapan daw si Anais mag-aral ng Korean language. Correct. Ayan, sabi niya, oh. And then, 지금 프랑스는 한국보다 더워요. So, this time daw, since yung ni Anais dito, 지금 여름. So, yung summer daw, so, in France, compared sa Korea ay mainit. So, this one is wrong. Ano yung sabi niya? 한국은 프랑스보다 더 덥네요. Yan. So, saan mas mainit? Sa Korea. So, hindi sa France. Dito kasi ang sinasabi niya is si France. No? Si France yung mainit kumpara kay Korea. That's why X siya. Baligtad. So, number 3. Anay 씨는 다음 주말에 바다에 놀러 갈 거예요. Correct. Ayan sabi niya sa dulo. So, 바다에 놀러 갈 거예요. Kasama niya pa nga yung kanyang mga kaibigan. No? So, check. So, yung pinakasagot natin dyan is yung number 2. Bakit? Kasi sabi, no, darenggot. So, kung ano yung mali yung pagkakasabi versus dito sa nasa article sa taas. Okay? Now, nasa 쓰기 or writing part na tayo. Sabi dito, 다음은 봄에 대한 메모예요. So, meron daw tayong memo about spring. Yan, siya yan. 메모를 참고하여 글을 완성하세요. So, i-complete daw natin yung article dito sa baba by referring to the memo. Ayan. So, 참고하다, ibig sabihin, refer to. Okay? Tingnan daw yung memo. So, number 1, 한국은 blank, 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 이입니다. Tatlo yan. So, tingnan natin yung memo natin. So, ito yung spring. So, malamang yung sinasabi niya dito, lahat about sa spring. Tapos, automatic yung may tatlo is ito, yung nauna. Okay? So, 3월, 4월, 5월. Ibig sabihin, March, April, May. So, sulat natin. 3월, 4월, 5월. Then, may real 받침, sumakto. I yung dinagdag. 5월이 봄입니다. So, ano ibig sabihin yan? 한국은 3월, 4월, 5월이 봄입니다. Sa Korea, month of March, April, and May ay spring. Tama. Next, 봄에는 날씨가, so 날씨, about the weather. Napin natin about weather dito. Ayan, 날씨가 따뜻하다. Warm daw ang weather. So, since may 날씨 na tayo dito, hindi na natin susulat yung isang pang 날씨 dito. 따뜻하다 na lang. Tapos, si 따뜻하다, take note paano yung ending ng first sentence natin. 봄입니다. So, yung 따뜻하다 natin dapat 따뜻함니다. Next, 그래서 사람들은 blank 많이 갑니다. 많이 갑니다. 많이 가다, 많이 가다. So, pili tayo kung alin dito sa dalawa. So, 그래서 사람들은, so, bago natin sagutan yung number 5, tingnan natin number 6. 그리고 blank. Ang hirap pa. Sige, skip pa tayo. Number 7. 그래서 blank 많이 갑니다. What? Tingnan natin yung last sentence. 저는 꽃을 좋아합니다. I like flowers. 그래서 봄을 좋아합니다. That's why I like spring. Sige, medyo challenging.
Sige, try natin si 그래서 많이 갑니다. 등산 많이 try natin. 등산을 So since may money na dito, yan. So 등산 na lang yung lalagay natin. So 많이 가다 na transform sa 많이 갑니다. Okay, so pwede naman kasi sabi niya warm yung weather kapag spring kaya yung mga tao ay pupunta ng bundok or nag-hike. Pwede, no? So 그리고 so dito additional information siya, no? So ano ba yung natitira? Nasagot na natin 'yan, nasagot na natin 'yan. Nasagot na natin tong dalawa na lang which is connected sa isa't isa about flower. Kotse 많이 피다, ibig sabihin madami daw nagbo-bloom na flower. Kot 구경을 많이 가다. So madami daw madaming nagpupunta para magtingin-tingin ng bulaklak. So 많이 gada. 많이 갑니다. Okay, transformed ulit siya to 비읍니다, 씁니다. So malamang dito kot 구경, 'di ba? So kapag hindi tayo sure alin sa mga 'yan, pwedeng gawin ng may kasamang hula tapos i-double check na lang natin kung tama yung meaning nung sagot natin. Kung swak ba siya. Kot 구경을 많이 갑니다. So yung natitira, 꽃이 많이 피다. 꽃이 많이. So si pida, ta-transform natin to 비읍니다, 씁니다. Magiging 핍니다. Sige. So dito, agree tayo na tama yung sa first and then dito din. So tingnan natin. 그래서 사람들은 등산을 많이 갑니다. That's why people are going for a hike. Okay, nag-hike sila. Kasi nga, mainit. Yung sakto yung panahon. Okay, hindi siya kainitan. So, 말이 됩니다. Ibig sabihin, possible. Next, 그리고 꽃이 많이 핍니다. Pwede rin. Diba? And then, maraming nagbo-bloom na bulaklak. 그래서 꽃 구경을 많이 갑니다. Pwede kasi connected siya. That's why maraming tao ang nagpupunta para mag-sightseeing ng mga bulaklak. Tapos about kot pa rin yung kasunod. So, I believe tama itong ating sagot. Yan. So, ito yung ating writing. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.